The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Sabay bati po ng good morning para po naman dito kay Nanay Carmelita Pagkalinawan at kay Sol Suksay na nasa Thailand. Dito rin po yung nag-aabang sa ating magandang mensahe mula po kay Brad Jeff Eliscopides on a Monday morning. Brad Jeff, mabuhay ka. Lunes ulit. Mabuhay ka, Brad Ted at Chacha. Of course, marami pong salamat for tuning in. Morning na morning ng Monday. Yeah. Oo, at sa gina rin po ng ingay ngayon at gulo sa iba't ibang panig po ng mundo, particularly po dyan sa gitnang silangan, ito po ang pinaka-importanteng mensahe today. Ay, salamat. Kumbaga, give peace a chance. Yan ang ating unang tugtog kanina at ang ating nga pong panawagan sa lahat. Ano po, ay sana magkaisa ang mundo para po sa world peace. Amen. Brad Jeff, okay, go ahead. Batiin ko lang ang dalawang mahalagang babae din sa buhay ko. Ang biyanan ko, Brad Ted, birthday kahapon. Mami Angie Razon. Yeah. Oh, Mami Angie, maligayang bati po sa inyo. 76, hindi pa rin mapakali sa bahay. Kayo po'y mapalad na magkaroon po ng manugang. Oo. Nasing bait at sing pongogi ni Pastor Jeff. Naks naman ha, Pastor. Alam mo na. Opo. Oh. Kasing Alam na kalidad this. po ni Pepe Pimentel. Ayun. Tito Peps, take it away. And of course, birthday din ng kapatid kong babae, nag-iisa, si Cherish Benipayo. Yan, happy birthday. Ngayon ang birthday naman niya. Sabay Happy na sabay. birthday. Yeah. Well, happy Monday po. At back to work na naman karamihan sa atin. And minsan ganito mindset ng karamihang bagbalik. Ano? Pag nasa church ako, like kahapon, Sabado, worship yon. Pero pag nasa office ako ngayon, trabaho to. May tanong lang po ako, what if your workplace can also be your place of worship? What if your desk can be your altar? Because worship po is not just singing, going to a specific building na simbahan. Work po, actually worship is an offering. And your work can be an offering. Sabi po sa Colosas 3:23, ano man ang iyong gawin, gawin ninyo ito ng buong puso na para sa Panginoon at hindi para sa mga tao. Sabi doon, hindi lang for human master, yung boss mo or ikaw may-ari, but you're doing it for the Lord. Number one, your work is a calling, not just a career to pursue. Somebody once said, career is what you're paid for, calling is what you're made for. Alam niyo po, before pumasok ang kasalanan sa mundo, okay, yung si Eva at Adan, God gave Adam work. Sa Genesis 2:15, nilagay po siya sa garden para trabahuhin yon, to work it and take care of it. Alam niyo po, kasi sabi ng iba, hindi, kaya nagkaroon ng pagtatrabaho at work, kasama yan sa curse. Hindi po, before pa sila binigyan ng mga karampatang curse, ay wala pa yung kasalanan. Binigyan na po ng isang maliit na garden si Adan, pagyabungin mo yan, palaguin mo yan. So, alam niyo, bawal po ang tamad. Sa totoo lang, sa Biblia, sabi, huwag pakainin ng tamad. So, work was never a curse. So, yung pong pagtatrabaho, dumating po yan, okay, even before dumating ang kasalanan. So, your job is not random. Meaning to say, may purpose po. Yung pagiging guru mo, pagiging driver, pagiging manager, pagiging nurse, pagiging OFW na nakikinig ngayon, pagiging business owner. Your work po is actually a platform. When you see work as a calling, marami pong nakaakibat na mga characteristics yan at yan ang pag-uusapan natin for the rest of the week. Pero it's enough po ngayon na maintindihan nyo, your assignment is holy, yung trabaho mo ngayon Monday to Friday, yung attitude nyo po ay nagre-reflect kung kanino ka ba nagtatrabaho. So your workplace actually is your mission field. Minsan inisip natin, ang mission field, pastor, yung pagpunta sa abroad, mag-share ng gospel, yeah, that's part of it. Pero ikaw na pinadala dyan sa trabaho mo, yung pong iyong karakteristik na lalabas pag nape-pressure ka, yung responsibility mo, paano mong i-handle, yung pakikipasalamuha mo sa mga tao sa trabaho mo, that will reflect kung ano ba talaga ang tingin mo sa trabaho mo. Is it a burden na kailangan lang, kolehiyo na kasi mga anak ko, kung ako lang, ayoko magtrabaho dito Pero sabi po sa Matthew 5, let your light shine before others. Your work is an opportunity for you to shine for others. Hindi pagpapasikat, kundi para mapakita ang Christ-likeness. So when you treat people with grace, with work, na merong magandang pakikitungo, nagsashine po tayo. Kaya tanong ko lang po before tayo mag-end, am I working for
applause, yung gusto mo, ikaw ang top seller, top whatever, or you're working for the Lord? Yung po bang attitude natin at work reflect Christ-likeness? Nakikita ba si Kristo the way we work sa trabaho natin? Kaya again, gusto ko lang po kayong encourage. Gaano man kahirap ang trabaho nyo ngayon? From kung kayo man ay medyo mabigat ang yung trabaho o medyo magaan, nasa upo ka lang sa desk and all, yan po ay nagre-reflect kung kanino mo ba ina-attribute yung trabaho mo. Colossus 3:23, ano man ang inyong gawin, gawin ninyo ito ng buong puso na para sa Panginoon at hindi para sa mga tao. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami na kami ay may lakas ngayon maisakatuparan ang aming trabaho, hanap buhay, negosyo, kung ano man Lord nakaatang sa amin ngayon. O maaaring may nakikinig na isang housewife na nag-aalaga ng mga anak upang maitaguyod ang pamilya, matulungan ang kanilang asawa habang nasa labas at nagtatrabaho. Ano man Lord ang ginagawa ng aming kamay, ito po'y para sa iyo. At nawa Panginoon, tulungan mo kami magkaroon ng greater sense of purpose para hindi to maging routinary, maging mechanical lang. Kailangan lang to dahil nagre-repack lang ako dito sa bodega na to, sa faktorya na to. Lord, bigyan niyo po kami ngayon ng panibagong pananaw sa trabaho na we can use this to reflect yung Christ-likeness sa amin dahil maraming tao nakatingin sa amin, mga kaopisina at mga boss namin. Salamat po sa enerhiya, sa lakas na binigay niyo sa amin ngayon upang makapagtrabaho sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli po salamat ng marami sa pakikinig namin sa aral mula kay Brad Jeff. We pray today, alagaan niyo po si Brad sa kanyang panibagong linggo ng pagmimisyon sa aming pong programa at alagaan po ninyo ang lahat ng aming nakapakinig na ito po ang inaabangan na segment araw-araw. Sa gitna po ng ingay at gulo sa mundo, Lord, we pray para po sa kapayapaan ng lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Brad. Salamat na marami. Purpose. Brad Ted, yeah. Marami rin nakikinig na miyembro ng church na Anchor Church na ako yung nagpapastor. Meron kaming WhatsApp community, maraming taga Middle East. So, since Sabado, pinagpe-pray na po namin. May mga kamag-anakan sa Dubai, sa Saudi. At patuloy namin kayong pinagdarasal. May mga miyembro din po ngayon na nandun, sa bunker na taga-Israel. Malaki po yung mga miyembro ng Anchor Church dyan. May mahigit 30 caregiver na pinagdadasal po namin kayo. Nawa po talagang matapos na tong gulo na to dyan sa lugar nyo. Yan, Ted. Amen. Indeed, no? Itong uncertainty na ating kinakaharap ngayon dahil sa digmaan na ito. Alright. So, Brad Jeff, salamat na marami. At bukas ay ayokong pangunahan pero bisperas na ng Miyerkules. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Oo bumibilis talaga ang araw pagkasama kita eh. Oo, kaya alam bumibilis ang pagtanda ko eh. Wag mo Oo, na. Hindi naman tayo sa nagmamadali kasi kinakailangan natin namnamin ang bawat araw sa ating pong buhay. Yan naman kumbaga Seize the moment. Oo, biro lang naman yan. Oo. Pero magandang attitude yan, Ted. Seriously speaking, you're looking forward sa another day. Kasi yung iba, ayaw na. Parang walang purpose yung buhay. Parang ayaw na nila yung tomorrow. Pero natutuwa ako sa'yo, ngayon pa lang gusto mo na maging bukas. And speaking of purpose, kahapon medyo nagkaroon ako ng pagkakataon din na Yes. magkaroon ng ugnayan sa ilang mga seniors. Yung pinag-usapan namin nung isang senior na nataon naman na bayaw ko, sabi ko, yung purpose sa mga nakikinig ngayon sa amin na mga retired na, no? Sa mga Yes, siguro naghatid ng apo, naghatid po ng anak, o anuman, kasi nga ang tanong ho kapag nag-retire ka, paggising mo sa umaga after your daily prayers, ang tanong, ano gagawin mo? Alam niyo, marami nakaka-connect dyan, yung pong wala na hong trabaho, nag-retire na po for whatever reason. Yung iba mapalad po, kapag malaki na ipon o kaya may kumpanya ho sila sa kanilang pamilya na pag-aari, meron pang kaunting pinaglilibangan, di ba? Nag-o-office kunwari kasi nga para may ginagawa lang, but definitely ho, wala na silang problema ho sa buhay financially o materially. Pero marami po yung iba na kapag ho, lalo na yung mga may sakit, pag nag-retire na po, ang tanong, ano na ang gagawin ko sa buhay ko? Ano ang mission at purpose ko pa sa buhay? Wow, maganda naging topic nyo kahapon, Ted. Oo. Di ba yung So, purpose? ano daw? Bakit kapag gigising na maaga, ba't ka pa magtatrabaho? Oo. Bakit pa daw? Kasi nga, pag wala ka din trabaho, yan din ang itatanong mo.
Di ba? Hanggat kaya mo pa daw trabahuin mo pa yan. Kasi baka dumating sa punto ng buhay mo na pagising mo sa umaga, ang una mong tanong, ano pa ang purpose ko sa buhay? Yan po ang mahirap daw. Kapag nataong ka na sa pagre-retiro at wala ka ng ginagawa. May tugon ka ba doon, Pastor? Gawin nating topic one of these days. Tingnan Maganda natin yan. Oo. May nakausap din ako na isang senior na yan din ang naging topic naming dalawa. Ang sinabi niya sa akin, kaya daw dapat, ngayon na hindi ka pa nagre-retire, meron ka na ibang ginagawa aside from work. Yun yung sinasabi niya. Kasi meron daw talaga na all of their lives, di naman natin sila masisisi, lalo na yung hindi talaga kalakihan ng kita, hindi ba? Na talagang umikot ang kanilang buhay sa trabaho lamang. Kaya Correct. nung dumating ang kanilang senior time, nagtanong, ano na ang gagawin ko pagkatapos ng aking pagtatrabaho? Purpose. Sense of purpose. So, magandang topic yan this week, Pastor. Abangan namin ang tugon mo dyan at kung anong sinasabi ng Biblia tungkol dyan. Baka naman si Ted may ma-share na. Ay, dahil ito. nag-usap Oh, na Manong Ted, baka kahapon. daw may Ano ba- ma-share ka na. Ano na pag-usapan nyo kahapon? Oo. Anong naging tugon mo dun sa kaibigan mo na iyon? Hindi, basta sa amin lang is, kumbaga, kung kakayanin pa ng pangangatawan, binibigyan pa ng pagkakataon, magtrabaho pa. Tama. Kung kakayanin pa po. But at the end of the day nga, may hangganan eh. Di ba? May hangganan. And definitely, dyan din sa mga puntong ganyan, yun pong yung contentment actually, yung contentment. Amen. Kung meron ka lang ganito, tapos wala ka na pinagkakakitaan, paano na? So definitely yung contentment. Correct. No, yung iba ho kasi, doon ayoko nang pumunta ron kasi baka kung saan tayo mapunta. Sige. Okay. So Brad, salamat na marami. We'll see you tomorrow and maligayang bati po kay sa biyenan po ni Pastor Jeff. Angie Razon. Si Ma'am Angie, happy birthday po sa Happy inyo. birthday, nanay. More purpose po and mission sa buhay. At ang kanya namang kapatid, today po ang kaarawan, March. Cherish Benipayo. Okay. Sige, Brad thank Ted, you. mamaya may mamimit din akong dalawang seniors pero hindi pa to retired. Magla-lunch lang kami dahil followers natin to. Si Dr. Victor Gozali, saka yung wife niya si Dr. Maria Lourdes Gozali ng Makati Med. Yung si Dr. Victor sa Cancer Institute nila to ng Makati Med. Siya yung director doon. So mamaya magla-lunch lang kami. Magkukwentuhan lang. So dito kami nagkakilala sa programa na to, Brad Ted. Kaya interesting. So mamaya, Doc, magkita tayo. Nice. Lunch. That's nice. Okay, so Brad, we'll catch you again tomorrow. See you, Brad Ted and Cha. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!